Pagka may karamdaman talaga, nababalisa ang isang tao. Ako ganun eh. Pagka meron ako nararamdaman sa katawan, nababalisa. Pero pag naaalala ko yung aral ng Diyos, naaalis yung balisa ko. Kasi sabi ng Diyos, kung talagang gusto ka niya ng kunin, wala ka nang magagawa. Itinakda niya ang araw na mamamatay ang tao. So hindi ka na makakatutol dun, kapatid. Pagka gusto ka ng kunin, yun ang araw mo. Pag hindi naman ka pa niya gustong kunin, bibigyan ka pa niya ng buhay. O nung ikababalisa mo, pagka ba nabalisa ka, mararagdagan ng buhay mo. Tanong mo ang sabi ni Kristo sa ng Mateo. Ganito ating mababasa. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Ang sabi ng ating Panginoon, alin sa inyo ang sa pagkabalisa makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Meron ba tayong magagawa kung nabalisa tayo? Actually, kung nabalisa tayo dahil sa sakit baka lalo kang madali because of depression. Yan. Kaya ako, nababalisa ako siyempre pag may nararamdaman ako. Pero pag naalala ko yung sinabi ni Kristo, na kung mabalisa ka man, wala ka namang maidadagdag. So, ang gagawin mo na lang yung sinasabi ng Biblia. Nasa Filipos 4:6 yun. Pakinggan mo, kapatid. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sabi ni San Pablo, balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan. Kaya sabi ko, kung kalooban mo, kung pwede po, pagalingin mo. Ay kung hindi naman, siya rin ang masusunod. Kung kukunin ka niya, wala ka namang magagawa, kapatid. Di ba? Actually, marami akong nararamdaman sa katawan, kapatid. Matanda na kasi ako. Gabi-gabi akong puyat. At kumbaga sa makina, talagang ako, overuse ako siguro. Hindi naman ako nagpapahinga. Tuloy-tuloy ang aking pangangaral. At hindi lang naman pangangaral ang ginagawa ko, pangangasiwa sa mga tao, pag-aasikaso sa problema ng mga tao, concern para sa mga tao. Maraming concern ako araw-araw. So, siyempre nakakaramdam ako ng mga hindi maganda sa katawan. Minsan hindi ka makahinga. Minsan kinakalabog yung dibdib mo. Kaya, pinagpapasa Diyos ko yun. Awa naman ng Diyos, buhay pa rin ako. No? Ganun talaga ang buhay. Dapat nating alamin na itong buhay sa mundo, kaya tayo pinararanas ng Diyos ng lahat ng mga bagay na ito. For us to appreciate what is coming, what is reserved for us. Makita natin yung halaga ng buhay na walang hanggan, at ma-appreciate natin pagdating ng araw na merong isang buhay kang ikabubuhay na walang hanggan, walang sakit, walang kirot, walang sama ng loob, walang magkakamali sa'yo. Hindi ka na po pwedeng gumagawa ka ng mabuti, sisigawan ka, pagsasalitaan ka ng hindi tama, ng kapwa, pagkakamalian ka. Pero gano'n ang mga pangyayari sa buhay. Yun, parang kirot sa puso yun Pero alam mo, pag naaalaala ko na meron naman buhay na walang hanggan, nawawala lahat yun. Ganon. Kaya hindi ka dapat mabalisa.